Gago! Yo! What's up guys? Isang magandang hapon sa inyong lahat mga kabata. Mayroon lang ako i-share sa inyo guys. Kasi mismo nangyari sa akin to. Wednesday 20 September 20 mga kabata, nangyari sa akin yan. Kasi pumasok tayo sa trabaho noon alas 2 ng madaling araw. So nakarating tayo sa pagtatrabahoan natin mga alas 3. Nakano tayo ng office, nakaalis mga 5:30. Mga pinuntahan natin Guadalupe, Barangay Pinagkaisahan, South Simbo, Simbo, Rimbo, Pimbo, Barangay Rizal at Patiros. At nakaano tayo dyan, alas 12 na. Walang almusal, walang tanghalian. Yung naranasan ng Grab rider na hinimatay, ganon din ang naramdaman ko. Nahihilo, nagdidilim yung paningin ko. Pero salamat na lang sa angkas rider na nag-alalay sa akin. Binigyan ako nito eh. Sabi sa akin, Paps, kainin mo to, minom ka ng tubig, pahinga ka muna sa ano. Bago ako makauwi sa bahay, nakatatlong pahinga ako. Nakarating ako sa bahay alas 2. Mumutla, hapong-hapo. At hindi ako mapagpagamot kasi wala man tayong pera, hindi tayo makapagpa-check up. Kasi kung magpa-check up tayo, pipila tayo sa pampubliko sa hospital. Lalo tayo mai-stress. Nagpahinga ko na lang. At nagpaalam ako nang umaga pa lang na hindi ako makapasok. Sa makatwid bagay, pag hindi ka makapasok sa isang shift mo, hindi ka na rin para kasi kung papasukan mo isang shift, parang linuloko mo yung sarili mo. Dapat pinasukan mo isang shift, pa? Yung isang schedule. Kung kaya. Talagang hindi ko na kaya eh. Hanggang ngayon, medyo masama pa rin ang pakiramdam ko eh. Ganito ang naramdamang. Gusto ko ng sabi no angkas rider na sa akin, Paps, huwag ka matulog. Kaya mo ba? Nagpahinga ako sa lilim, minawang tubig. Naka-4 na pahinga ako bago makarating sa bahay. Nung natapos tayo sa mga pinuntahan natin, galing tayo ng Patiros. At sa bahay alas 2. Walang almusal, walang tanghalian. Saka lang nakakain pagdating ko din sa bahay. Parang ganito. Pero sabi nung medyo sabi niya, kakayanin mo yan. Magpahinga ka lang. Medyo kaya ng resistensya mo yan. Talagang gusto na lang naghahalo yung antok, yung pagod, yung init. Talagang ang paningin ko sa lubong na eh. Parang paningin ko sa stoplight pula, parang green eh. Diretso ako eh. Doon ako hinabol ng angkas rider. Tanang sabi niya, Paps, tumabi ka muna. Ligyan ako nito sa tubig. Sabi ko, parang masamang pakiramdam ko eh. At hindi ka kasi nung na-accident tayo nun, medyo nag-iba na yung ng katawan natin eh. At hindi natin kaya may pagsabayan talaga sa lalo pag mainit. Medyo na yung katawan natin. Tapos sabayan pa ng gutom, pagod. At talagang hindi ako sumagot ng kasi gusto kong yung katawan ko. Kasi kung i-persign natin yung katawan, di tayo rin kawawa. Kasi kung
Gusto mo maghabol ng kita? Hindi ako hindi ko absent. Ay hindi ko na kaya, hindi kaya ng katawan ko eh. Di bali ako hindi kumita, hindi lang malagay sa alanganin yung sarili ko. Kasi kung ikaw to. Kasi sabi mo hindi ka nagpagamot. Ang sahod namin as 12 ng hating gabi. Kung ikaw pala mag-50-50, Diyos ko. Kung ikaw nang pipila sa mga papubliko ika nga anhin mo mo kung patay ng kabayo. Yan. Nag-viral itong larawan ng delivery rider na walang malay sa kalsada dahil tila nadali ng heat exhaustion. Parang ganyan naramdaman ko. Pagamot para malaman kung bakit nawalan siya ng malay sa gitna ng init. Mabutit na sakluluhan siya ng kapwa rider at ngayon raw ay okay na. Nakita ko po siya na naka-andong siya sa upuan niya. Kaya sabi ko po sir, mahina po talaga yung pulso niya. Tapos sinawakan ko. Gusto ko na talagang Tumitibok po. Ayun sa Tumitibok pa naman po. Kaya kinigising po siya talaga namin. buti lang mayroong angkas na sa mga delivery rider. Ganyan rin daw si nagpahinga muna ako sa gilid. Hindi ka na. Hindi mo sumakit yung bato yung pag-uwi ko. Hindi porke ang officer may ganito, may puso. Kasi nagbibipi kami bipa sa bahay. Ano yung gumaba? 140 over 100 lagi. 140 Hindi lang puro ganito, may puso. May pakiramdam. Mabuti si Clarkson pwedeng magpahinga. Hindi pwede kay Fernando yan dahil magugutom raw ang asawa at 2 anak niya. Parang nahihilo ako to, sumasakit yung ulo ko. Yan, masakit yung ulo, nahihilo. Inom ng tubig. Tapos yung paningin ko para sa lubong. Hindi mo na ako bibiyahin yan habang medyo okay yung pakiramdam mo. Takot din sir, kaso kailangan talaga lumabas. Kasi pag hindi ka rin lumabas, wala ka rin kakainin. Hindi sigurado Talagang hindi kaya nun. Sa initan niya na-develop ang high blood. Naka-maintenance na siya ngayon at nagtitinda pa rin sa bangketa. Sa manininda, mas gusto pa rin daw nila ang nakakasakal na init kesa maulan. Mas maano pa yung mainit dahil may remedyo pa. Nagulat talaga wala kang maanuhan. Mababasa ka. Pipiliin niyo pa rin na mainit. O mainit. Kasi makakadiskarte ko pa naman kahit papano. Yung ulan, wala eh. Basang-basa ka. Palaging paalala ng mga doktor tuwing tag-init na iinom palagi, magsuot ng preskong damit at mag-heat stroke break kapag sagad ang init. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Yan guys. Ganyan ang naramdaman ko nun. Nahihilo. Sakit ang ulo ko, sakit ang batok, ang paningin ko sa lubong. Tapos hindi ko na medyo malabo na yung ko sa paningin ko. Talagang pinilit yung mga makawi. Gusto na talaga gumilid nun. Iidlip po na sandali. Mayroon nag angkas rider na tinanong ako. Tapos binigyan ako nito saka tubig. Malamig. Sabi sa akin, magpahinga ako na medyo kaya mo na. Talagang pinilit yung nung medyo na medyo kaya ko na kapag sa init na napagpahinga na naman ako. Tapos mamaya ito na naman, gilid na naman ako, pahinga na naman hanggang nakauwi sa bahay. Tapos tatanungin anong nangyari. Unang-una, maghahanap ka, bis mahirap ang maghanap, lalo na pag hindi mo pwedeng pilitin. Baka halip na benepisyo, baka simenteryo yung bagsak. Kawawa naman yung may iwan natin. Siyempre, hindi naman tayo pagkaya, tatrabaho tayo dahil kita yan. Pero pag hindi kaya ng katawan, iba ka dyan.
Lalasing lang eh. Ba? Walang dahilan. Dapat may ganito. Yun lang guys, maraming salamat. Sinare ko lang yung naranasan nung Grab rider. Naranasan ko rin yan. Hindi ka makapagpagamot, hindi ka makapagpa-check up, wala kang pera. Halip na yung pampababayad mo sa check up, pangkakain na lang. Ba? Pamilya. Kasi yung talagang ano, yung mga Grab, lala mo, walang pakialam sa rider. Basta sila kumita. Tapos. Yan ang mindset ng mga yan. Walang pakialam sa tao, basta sila kumita. Kaya tayo mga kabata, lalo pag mayroon ka pang kasamang magulang, patay na. Pabigat sa kasama. Kaya nga umabsent eh. Pabigat daw. Pinipili. Ba? Yun lang guys. Maraming salamat. Pilipinas, God first. Gago!